Supreme Court na pinagmumulta binibigyan ng pagmumulta para doon sa danyos na ginawa ng isang lending apps dahil sa hindi otorisadong pag-access doon sa mga contacts ng isang borrower. So sa video ito, talakayin natin yung post ng Supreme Court na yan at kanilang parang judgment nila about doon sa ginawang paglabag sa data privacy ng lending app nito. Bago tayo simulan ay maglalambing ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga videos natin dito about sa usapang online lending apps, ay pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nang ihihikayat na kayo yung mangutang dito sa mga online lending apps. Ako po ay nagre-review, sinisilip ko po kung anong proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil. At para mabigyan ko lamang po kayo ng shared real experience na mababahagi para magkaroon kayo ng tamang expectations sa kanilang pagpapautang sa kanilang operation systems ng kanilang lending apps. Okay, pero papaalala ko lang hindi po ako nang hihikayat din na huwag magbayad ng utang. Hindi po kami konsentidor. Sinasabi lang din namin lagi sa inyo na bago kayo mangutang sa mga ito, pag-isipan nyo muna ng 1,000,000 beses, 1,000,000 beses bago nyo pasukin. At hindi po natin kinukonsindi pagbabayad ng mga utang. Uulitin ko lang po kasi may mga nagko-comment na kami raw ay mga protector ng mga nangungutang na hindi nagbabayad. Okay? Papaalala ko lang para makaiwas lamang po tayo sa panghuhusga ng iba dyan na kung may personal na utang yung tao sa inyo, kausapin nyo, okay? Personal na utang yung binabanggit dyan kadalasan. Usapang online lending apps po ito. At kung ano yung mga ginagawa nilang paglabag sa kadalasan sa paniningil. Sabi ng Supreme Court, fines lending app for unauthorized contact access. So ano ba tong lending company na binigyan ng multa para bayaran yung danyo sa nagawa doon sa ginawa nilang data breaches violations, no, yung Data Privacy Act of 2012. Okay, ito po yung Fcash Global Lending. Pakita po sa inyo kung ano ba yung mga OLA na under ng Fcash Global Lending. Okay, under po ng Fcash ang Fastcash, Fcash, Fastcash VIP, Fastcash Loan. Yan po, ayan po sa SEC po yan, sa list ng recorded online lending platform. And then, may lilinawin lang din po ako sa inyo, no, na itong si Fcash ay na-revoke na rin po yan. Kinuha po natin ito sa Manila Bulletin, itong balita na ito na nangyari year ago, 2020, September 29, ayan, no. Pakita ko sa inyo sa Manila Bulletin po galing yung balita na yan, legit yan. Okay? Na-revoke sila noong 2020. Dahil sa unfair debt collection practices ng financing and lending companies to, di ba? Sabi nga sa inyo, mga revoke na nakakabalik kahit na may criminal liabilities yung mga ginagawa nitong mga online lending apps. Kaya nakakapag-question lang sa akin sa SEC, hello, masyado bang mahina ang monitoring o talagang ano yung dahilan, yung proseso? Hindi ko kasi alam, di namin alam kung ano yung proseso nyo ng dahilan para mabalik yung mga yan kahit na ang daming complaint. Tulad yan, Supreme Court na nagdesisyon na magbayad ng damage dahil doon sa paglabag sa Data Privacy Act. Diba? Ano ba yung sinabi rin sa balita na ito? Nagreklamo yung borrower dahil pati yung mga hindi naman yung binigay na contact reference, pinagtatawagan. Yung mga kasama niya sa trabaho, lahat yun, pinagte-text, lahat, may message na pag hindi nakabayad yun ng utang, yung mga yun daw ay mga co-maker at sila raw ang sisingilin. Diba? Kung tutuusin, kahit mismo ang SEC, na medyo questionable para sa akin pa rin, na bawal pakialaman yung mga contact number sa phone contacts ng isang nagkaroon ng utang. Oo, merong know your clients. Ibig sabihin, kailangan magkaroon sila ng credit evaluation, credit investigation. Nakagaya, lagi na sinasabi ng ating kaibigan si Boss Rai. Dapat naman talaga ganun Bago pa utangin, patunayan muna na lahat ng ibinibigay na detalye ng kanilang kliyente o ng borrower ay lehitimo. Dapat nga, tawagan mo nila. Bigay mo sa akin mga number na ito, tatawagan ko ito ngayon para ma-confirm kung legit o hindi. Dahil kung hindi legit yan, malalaman nila na hindi kayo nagsasabi ng totoo, di ba? Paano kayo pautangin? Hindi Ang nangyayari,
Basta nakuha, na-access nila yung phone, na phone contacts, SMS, the calendar, the phone mismo. Lahat yan sa kakalkalin nila. O hindi ba paglabag yan sa data privacy? Kahit na sabihin mong, oo, nagbigay ako ng contact reference, pero sabihin natin tatlo lang yung dapat nilang tawagan. At kailangan patunayan na yung tatlong yun ay talagang lehitimong kilala yung nangungutang. Hindi, padala lang ng padala. Kahit unemployed, kahit estudyante, kahit housewife, diba? Kahit tambay. Ganyan sila. Yan ang modus nga sinasabi ko sa inyo. Doon sa mga nagagalit, doon sa mga content namin na ganito, nila Boss Rai, nila Ate Red, nila Pat Quinto, nila Mami Yam, na sinasabi kami raw nagkakaroon ng pangungunsinti doon sa hindi pagbabayad ng utang. Hindi po yun ang namin pinaglalaban. Ang pinaglalaban namin ay ang hindi tamang proseso ng paniningil. Kasi criminal liabilities po ang mga ginagawa nila. Ngayon, kung may problema kayo sa mga may utang sa inyo, kung personal po yan, mag-file kayo ng civil case doon sa nagkautang sa inyo. Ipabarangay nyo o kabarangay nyo yan, di ba? Mahangit may nangutang sa inyo, pinapautang nyo rin, alam nyo naman sa inyo, sa sarili nyo na baka mamaya magkaroon ka lang ng problema sa pagpapautang, huwag ka na magpautang. Ito kasi mga online lending apps na to, is may connection nga dyan sa mga pagdo sa Pogo, di ba? Sabi nga ng PAOK yan, parang yung mga nahuling mga agent ng OLA ngayon, parang nakita na nila doon sa mga na-raid ng mga Pogo. So it means, lumilipat-lipat lang sila. After ng Pogo, lumipat doon mga tao sa online lending apps. Nagpaparehistro, nagpapakuha ng authorization of ng license to operate para magpautang online, para mag-file ng mga kanilang lending companies, 'di ba? Para magmukhang lehitimo lang. Pero ang totoo, sila mismo gumagawa ng illegal pero nagtatago sa pagiging SEC registered lamang. Pero yung galawan, alam na. Galawang sindikato, sabi nga ng PAOK before Attorney Gilbert Cruz ay nailipas ibang agency na yata ng government. Okay, no? Yun ang kanilang investigasyon sa mga OLA na ito. So, eto naman yung nag-file, babayaran ng danyos na 15,000 nominal damages dahil doon sa ginawa na pag-access, pag-contact, pagtawag doon sa mga co-worker nung ano. Kaya sabi ko sa inyo, mas maganda talaga ipunin nyo yung mga ebidensya ninyo at kung sakasakali magkaroon ng mga hearing, siguro taon to nilaban. Di ko sure kung ilang taon na lumipas dito kung buwan pa lang. Kasi medyo matagal, Supreme Court na yan eh. Nagdesisyon, Supreme Court, kailangan to pa rin. Kasi syempre, pagka hindi natupad yun, baka mamaya may magkaroon pa ng, wala nang apila, di na pwede mag-apila yun eh. Yan ang pinakamataas na hukuman eh. Hindi na kailangang i-apila. Yun eh, hatol. Magbayad sila ng 15,000, maliit na halaga lang yan. Sa dami ng mga ng mga nakukuhan yung interest dyan. Kaya hindi nga makapag-file yung mga yan sa Metropolitan Trial Court o sa Municipal Trial Court na civil case kasi alam nila sa sarili na itong mga OLA, sila mismo may nilalabag doon pa lang sa interest. Diba? So, sana nagustuhan yung video ito muli. Maglalambing ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Happy New Year po sa inyo lahat. Maraming po salamat sa ulitin.